Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ang mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga po na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Again po, welcome po namin kayo dito po sa Diakonos. And Diakonos simply means servant. And this is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. It is our desire that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na the body of Christ. Ito po ang Bible study number 74. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Our verse for today is found in 1 Corinthians chapter 12, verse 27, and it says, "Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it." Mga kapatid, ang phrase na the body of Christ is a powerful metaphor na ginagamit all throughout the New Testament to describe the church not as an organization but as an organism, living, active, and united under Christ. At sa Bible study natin ngayong araw po, we will explore 3 key points that emphasizes the role or identity ng mga believers sa body of Christ. Number 1, we are united to Christ in salvation. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 15 and 16, sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba, kundi ang mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan. Mga kapatid, the moment we place our trust, our faith kay Jesus, we are no longer in the realm of the flesh. And so as believers po, spiritually, we are united. Magkakaugnay-ugnay tayo. At tayo po ay nagtutulungan to achieve one common goal, which is to be more like Christ. Number 2, we represent Christ to the world. Ang iglesia po, ang church, as the body of Christ, serves as the physical representation of Jesus here on earth. Amen po ba mga kapatid? Tulad ni Jesus, ay ipinakita niya ang pag-ibig ng Diyos through His physical body. Ang church din po, or ang iglesia, tayo din po ay tinawag to reveal, ipakita si Jesus sa buong mundo by demonstrating His love, grace, and truth. Amen po ba mga kapatid? Now, meron po akong tanong sa ating lahat mga kapatid. How are we in this area of life? As part of a local church, may I ask po, have we demonstrated God's love, grace, and truth? Sometimes it could come in a form in simple things tulad ng pag-volunteer sa paglilinis sa church or sa paghuhugas ng pinggan kung meron kayong fellowship na may kainan. Do you have that urge in you to volunteer? Kapatid, I encourage you, be a part of these simple things. It is a mark that you understood that you are a part of a body. And that part of that body is not paralyzed po, bagkus active ito. Handang tumulong for God's glory. Amen? Mga kapatid, through us, kinakasangkapan po tayo ni Jesus to continue His work here on earth. We are called to live out His love boldly. Just as He did, na pinapakita sa buong mundo the tangible reality of His presence sa buhay natin. Amen po ba? Number 3, we are diverse but united in purpose. Mga kapatid, although we have different gifts and roles, we are all part in the same body na merong iisang purpose. Ang bawat isa po ay binigyan ng Diyos ng specific functions that contribute to the health and mission of the church. Wala pong part na mas importante sa isang part po. Lahat ng body part ay importante and we all depend on one another. Our purpose po as a body is to preach God's goodness, God's gospel, and glorify God in our life. Sobrang baliktad po sa mundo. Bakit? The world celebrates a strong, independent person in the name of fame, wealth, and status in life. And because he is strong and independent, it implies that he depends on no one else but himself. He finds collaboration po as a weakness. Taking this path, mga kapatid, is a very dangerous route. Kasi po, tumutulay ka sa isang napakaliit na pisi. And it is just a matter of time where you will fall in the sin called pride. Mga kapatid, I acknowledge na marami tayong kayang gawin. Pero kung ano man yung kaya natin gawin, kung hindi rin naman mapapapurihan si Jesus, wala din po itong kabuluhan. Kasi po yung palakpak ng tao, achievements, accolades, at kung ano-ano pang pride ng mundo, hindi po eternal yan. You will be left wanting for more. Paano kung matanda ka na? May mas magaling na sa'yo. It is depressing. It is a depressing picture in the end if you continue that path po mga kapatid. Ang sabi ng Bible, Mark chapter 8 verse 36 and 37,
For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Mga kapatid, namumuhay ba tayo para sa mga bagay na eternal? Or namumuhay ba tayo para sa mga bagay na temporaryo lang? I say temporary lang kasi yung mga palakpak ng tao, yung mga paghanga ng mga tao sa atin, yung kayamanan na tagumpay natin ay hindi habang buhay. Tingnan niyo po ang mga dating sikat. Marami pong dating mayayaman. Nung kinuha na sa kanila ang kisig at ganda ng pangangatawan, walang anumang yaman ang makakapigil sa kamatayan. Ang sabi ng Bible, just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Hebrews 9:27. Pagkatapos po ng tayo ay mamatay, tayo po ay haharap sa judgment. At sa korting yon, walang lihim na hindi mabubunyag. Lahat ng ginawa mo sa tago ay mailalantad. Mga kapatid, lahat tayo nagkasala sa harap ng Diyos. At dahil diyan, tiyak, dapat tayo parusahan. At Romans chapter 5 verse 8, ang sabi mga kapatid, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. John chapter 3 verse 16 to 18, ang sabi, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Kapatid, if you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God. Ano man ang pinagdaanan mo, it doesn't matter anong paningin ng iba sa'yo. Anong paningin mo sa sarili mo. Acknowledge before God, Lord, I am a sinner. I don't know how to pray, Lord. Pero Lord, iligtas mo ako sa mga kasalanan ko. Save my soul. Rescue me, Lord, from my fleshly desires that separate me from you. And from this day onwards, Lord, I declare that you are now my Lord and my Savior. And I believe God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. Kapatid, I encourage you to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, kapatid. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong araw, nakita natin ang napakahalagang katotohanan na tayo ay bahagi ng katawan ni Jesus Christ. United in salvation, representing Christ in the world, and diverse yet united in purpose. Bilang mga mananampalataya, believer, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay magkakaugnay sa ilalim ni Kristo, ang ating ulo. Huwag nating kalimutan na ang ating mga buhay ay dapat na magpakita ng pag-ibig, biyaya at katotohanan ni Jesus sa ating mga kapwa. At bilang isang katawan, tayo ay tinawag upang magtulungan, maglingkod at magpatuloy sa layunin ng Diyos. Let's live out this calling boldly for His glory, mga kapatid. Mga kapatid, if you are blessed sa ating maikling Bible study, ako din po. Glory to God. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito ng pag-aaral ng iyong mga salita. At salamat po sa katotohanang bahagi kami ng katawan ni Jesus Christ. Tulungan mo po kami na mamuhay sa pagkakaisa, pag-ibig at layunin upang sa lahat ng aming ginagawa ay maipakita namin si Jesus. Bigyan mo po kami ng lakas upang maglingkod sa isa't isa at maipahayag ang iyong pag-ibig sa mundo. Gabayan mo po kami sa paglago ng aming pananampalataya at sa pagsunod sa iyong kalooban. Panginoon, inilalagak po namin ang aming buhay sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. Mga kapatid, kung bago po kayo sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory po. God bless you po, mga kapatid. See you next time.